As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Ikaw ay nakikinig sa ating himpilang AWR 89.1 FM at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Kaibigan, nais kong batiin ka ng isang bagong umaga. Alam niyo po ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon ay sapagkat ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Dakila ang katapatan ng Diyos, and His mercies never come to an end. They are new every morning. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Tandaan niyo po ang talatang yan. Binabati po natin ang atin pong mga kaibigang maagang sumusubaybay sa atin pong page at sa channel Adventist World Radio Manila. Ganon din po ang mga nakikinig sa kanila pong mga transistor radio sa iba't ibang lugar dito po sa atin sa Luzon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pasisimulan muli natin ang araw na ito sa atin pong pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat siyempre, una, tayo ay nagising muli ngayong umaga at sa pagbabasa ng kanyang banal na salita upang magkaroon tayo ng gabay sa buong maghapong ito at sa pananalangin. Tayo ay nasa Genesis Chapter 15, nandito na po tayo sa mga talatang 1 hanggang 6 at mula po sa ang Bible Pinoy Version ay pakinggan nyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. After noon, kinausap ni Lord si Abram sa isang vision at sinabi niya, Abram, huwag kang matakot. Poprotektahan kita at bibigyan kita ng malaking reward. Pero sumagot si Abram, O Lord God, para saan pa po yung reward na ibibigay nyo? Wala naman akong anak. Si Eliezer lang na taga Damascus ang tagapagmana ko. Hindi nyo po ako binigyan ng anak, kaya alipin ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Tapos nagsalita ulit si Lord, Hindi si Eliezer na alipin mo ang magmamana ng mga kayamanan mo. Sarili mong anak ang magiging tagapagmana mo. Dinala siya ni Lord sa labas ng tent niya at sinabi, Tumingin ka sa langit, tingnan mo ang mga stars. Kaya mo bang bilangin yan? Ganyan kadami ang magiging mga anak mo. Naniwala si Abram kay Lord
at dahil doon, tinuring siya ni Lord na matuwid. Tinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang ating paksa ngayong umaga. Isinulat minsan ng manunulat ng himno na si Isaac Watts ang ganitong mga pananalita. Ang sabi niya, ang matutong magtiwala ay isa sa pinakamahirap na gawain sa buhay. Totoo, kaibigan. Hindi tayo madaling maniwala o manampalataya. Gusto natin mayroon tayong pinagbabasihan o sa mga bagay na nakikita natin. Ito ay lalo na sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang ating karanasan sa buhay ay parang hindi naaayon sa ating pananaw o karanasan, maaari itong humantong sa ating pagtatanong. Ang pag-aaral na magtiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon ay bahagi ng kung paano ang paglago natin sa pananampalataya. Ilang sandali matapos iligtas ni Abram si Lot, nagpakita ang Diyos kay Abram at sinabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag, ang iyong napakadakilang gantimpala." Napakagandang pangako, kaibigan. Gayunpaman, hindi kaagad tumugon si Abram ng pasasalamat. Sa halip ay nagtanong siya. Tinanong niya ang Diyos, "Ano ang maibibigay mo sa akin dahil nanatili akong walang anak?" Sa madaling salita, paano ako magtitiwala, Panginoon, sa bagong pangakong iyan kung hindi mo pa natutupad ang una mong ipinangako sa akin? Bilang tugon, muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang orihinal na pangako sa talatang 4, ganito ang nakasulat. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak." Ang tinutukoy ng Diyos ay si Eliezer na servant o alipin ni Abram. Pagkatapos ay hiniling ng Diyos kay Abram na lumabas sa kanyang tent. I-imagine natin na sinusundan natin si Abram sa pintuan ng tolda upang tumingin sa langit ng gabing iyon. Inutusan ng Diyos si Abram, "Tumingala ka sa langit at bilangin mo ang mga bituin. Magiging gayon din ang iyong mga supling." Tumugon si Abram. Siya ay naniwala sa Panginoon. Talatang 6. Hindi lamang sa dami ng bilang ng bituin sa langit, kundi ipinaalaala rin ng Diyos kay Abram na siya ang lumikha ng mga iyon. Ang Diyos na may sapat na kapangyarihan upang likhain ang sangkalangitan, ang mga bituin, ay sapat at makapangyarihan upang tuparin ang kanyang mga pangako. Sa pamamagitan ng karanasang ito, natutunan ni Abram na magtiwala sa salita ng Diyos nang higit sa sarili niyang karanasan, nakikita at pangangatwiran. Kaibigan, dahil dito, sinabi ng Biblia, itinuring ito ng Diyos sa kanya bilang isang katwiran. Kaibigan, tinatawag din tayo ng Diyos na mamuhay sa pananampalataya, magtiwala sa kanyang salita at sa natapos na gawain ni Jesus. Gaya ng ipinaaalala sa atin ni Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 4, talatang 22 hanggang 23, ganito ang nakasulat. Ang mga salitang ibinilang sa kanya ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa atin na bibigyan ng Diyos na matuwid, para sa atin na naniniwala sa kanya na bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay. Nanalig si Abram sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Kaibigan, napakagandang pangako, mga salita ng ating Panginoong Diyos. Walang sapat na kabutihan na manggagaling sa ating mga sariling gawa ang magdadala sa atin sa pagiging matuwid, sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Diyos. May mga kahilingan ka rin ba sa Diyos na hanggang ngayon ay hindi pa
nasasagot? Ano ang iyong nararamdaman? Nawawalan ka ba ng pag-asa? Bakit nakatulong sa pananampalataya ni Abram ang pag-akay sa kanya ng Panginoon sa labas upang tingnan ang mga bituin? Bakit itinuring siyang matuwid ng Diyos? Para sa iyong mga komento, maaari kang magsulat dyan sa ating comment section para po sa mga nasa page and channel ng Adventist World Radio Manila. At para naman po sa ating mga kaibigan na nasa radyo, maaari kayong magpadala ng inyo pong mga komento sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para sa inyong masayang pakikinig, pakinggan po natin ang isang napakagandang mensahe ng awit na inawit ni Noreen Hernandez. Because he walked with men, I know the way. Because he calmed the storm, I'm not afraid. Because he bowed beneath all things, he lifted me above. Because he shed his blood for me, I know his love, and I will praise forever the Savior of the world, and I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Because he conquered death, I live again. Because he is my friend, I'll follow him. Because he felt all grief and pain, he makes my burden sweet. And when he comes to earth again, I'll kneel before his feet, and I will praise forever the Savior of the world, and I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. I hope, I love, I live. Maraming salamat Noreen sa napakagandang mensahe ng awit na inyong pinagkaloob sa atin ngayong umaga. At para po sa atin pong mga taga-subaybay, nais ko po kayong makasama sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na may ari ng aming mga buhay, Ikaw na lumikha ng sanlibutan, alam niyo po ang aming mga pangangailangan. Nagpapasalamat kami sapagkat ipinakita mo sa amin ngayon ang katuparan ng iyong mga pangako sa pamamagitan ni Abram, kahit na sinasalungat nito ang mga natural na takbo ng kalikasan. Dakilang Diyos, naway palakasin ng mga himalang iyong ginagawa ang aming mga pananampalataya.
Pinupuri ka namin sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kami ay nagiging matuwid, hindi sa pamamagitan ng aming mga sariling gawa, sapagkat wala pong kahit na anumang kabutihan ang maaaring magmula sa amin, maliban na kami ay maitago sa likuran ng krus ng aming Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay sa amin ng katuwiran. Salamat sa sakdal na katuwiran mula po sa inyong anak. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong inilalapit ang aming mga kaibigan na may mga pasanin. Ang ilan po sa kanila ay may mga karamdaman. Dalawin niyo sila, Panginoon, saan man sila naroon ngayon. Inyo pong hipuin ang kanilang mga katawan na may mga karamdaman upang mawala at gumaling po sila sa kanila pong mga kalagayan. Akin din pong idinadalangin ang amin pong mga kaibigang nakikinig ngayon na mayroon pong mga pasanin sa kanila pong relasyon, sa kanila pong sambahayan. Kayo po ang mamagitan, dakilang Diyos. Ang mga kaibigan namin na may mga kahilingan, inyo pong ipagkaloob ang kanila pong mga inaasam at ininadalangin, lalong-lalo na po kung ito ay makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Ikaw, dakilang Diyos, ang higit na nakaaalam ng makabubuti para sa amin. Masunod po ang inyong kalooban sa aming mga buhay sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli sa iyong pagsubaybay, kaibigan. Umaasa ako na muli tayong magtatagpo sa ganito pa ring oras at himpilan, at para sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, amin pong iniaalok sa inyo ang isang napakagandang Bible Study Guide. Mapapasa inyo ang araling ito kung kayo po ay magpapadala ng mensahe sa amin sa pamamagitan po ng ating pong comment section dyan po sa ating page. At sa mga nasa radyo naman po ay sa pamamagitan ng ating mga numero. Ang ating pong numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ipadala lang po ninyo ang inyong kompletong pangalan at address and contact numbers para po mas mabilis na maipapadala ang mga araling ito sa inyo pong mga tahanan. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Juan, Kabanatang 5, Talatang 39. Susunod, ang mga makalangit na awitin, huwag po kayong aalis. Kung ang salita ng Diyos ang inyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way.
In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect what promise is true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.